Dapat sana yung nag-i-interview, tinong siya, kayo po ba ay miyembro ng Interpol? Kayo po ba yung kinasangkapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, itong General Torre at itong General Pajardo, silang nagsabi na nakiusap yung PCTC sa kanilang Chief PNP na bigyan sila ng police security and assistance. PCTC, ano yung PCTC? PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes. Ngayon, So sila yung parang may jurisdiction. sila dapat sapagkat sila yung local counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugod lamang alang-alang doon sa ating obligasyon sa Interpol, bakit hindi yung representative ng Interpol na counterpart niya dito sa ating bansa, yung head ng PCTC, ang nagsasalita? Sa tanong mo kasi, kung legal o hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag-serve ng warrant? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na dala-dala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inaresto nung dumating siya, ganap yatang alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinresinta sa kanya na kapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Yun ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O yun din ang tanong ko, bakit wala? Yan ang gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC na Ang yan? pagkakaalam ko sa huling check na aking ginawa ay is a former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website ng PCTC. Siya yung executive director. Ang gusto kong makita Sila para yung maging legal, authorized. para maging legal sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local counterpart, bakit ang pinaka-importanting tao na kinakailangang mag-serve ng warrant ay wala? At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings sapagkat siyang nagsiserve ng warrant ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O hindi nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntunin ng ICC na sa aking palagay ay pilit nilang itinanggi. Ito yung Article 59. Which is, Ang isang tao na inaresto dito sa lugar, sa custodial estate. Ang custodial estate is Pilipinas. Dahil taga rito ang ating Pangulong inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the competent judicial authority. Sa maliwanag na pananalita, yung competent judicial authority, korte ng ating bansa. Kumo yung kanyang sinakyan at nang siya'y lumapag Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. dapat dito muna sa hukuman natin. Ito yung hindi. Oh, yan ang nakalagay sa Article 59. Eh. Competent Judicial Authority of the Custodial Estate. Sino ang Custodial Estate? Philippines. Sino yung nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court, Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganon ay madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan? Una, kinakailangan nating masuri, kaya kailangan ng korte. Ang korte lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay aplikable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsiserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Ngayon, kung hindi dumaan sa RTC ng Pasay City sapagkat diniretso sa Villamor Air Base, korte ba ang Villamor Air Base? Hindi. Ano yun? Military base. Talagang abduction, kidnapping, interrelated. Hindi mo ba itatanong? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dalhin siya sa Netherlands? PCTC? Hindi. Sino? Sino ba nagdala sa kanya? May nakita akong litrato nakasama doon. Bukod kay Atty. Medjaldea, yung dati nating executive secretary, ang nakita kong sumama sa kanya, para sigurong yun ang inakala nila na PCTC. Hindi Yung nagpunta sa kanya na sumama sa eroplano hanggang sa Imayhatid sa Netherlands ay yung ambassador ng OSCE. Ano yung OSCE? Ang OSCE is the Office of the Special Envoy for Transnational Crime. Hindi siya Interpol. Bakit siya yung sumama? Bakit hindi si General Alcantara? Pero may kaugnay na argumento Ang sabi ng mga iba, hindi raw kinakailangan gamitin yung Article 59 sapagkat ang ating bansa ay nag-withdraw na raw sa Rome Statute. Tama naman, di ba? Okay. Edi ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag-withdraw na, ba't nag-issue pa kayo ng warrant of arrest? The pendulum swindles both ways. Napakasimple. Hindi totoo yung argumento na yun. And ito, Kong,
Pumunta naman po tayo dun sa specific na ikinaso. Ang ikinaso po kay President Duterte ay Indirect co-perpetrator of crime against humanity of murder. yun na eksaktong ikinaso sa kanya. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya'y basahan? Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi, babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Ito ang mga charges sa'yo ng mga mamamayang Pilipina. Yan, Pilipino. arraignment. Yeah, arraignment. Binasahan siya. Nakakapagtaka, nung hindi pa napunta nga sa dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractor sa ating bansa, palagi nilang sinasabi halos araw-araw, ang napatay sa kanyang war against drugs, 30,000 individuals. Alam mo kung ano binasa sa kanya ron? Ano? 43 tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya'y mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging Pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. 8 years. Sa mga tweet, kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 8 years, ibig sabihin 5 namatay sa loob ng isang taon. Pero ang crime na siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang Mama Sapano, 44 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao Massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan po? Mahigit 50, 53 yata, 52. Wala man lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga 43 in a span of 8 years. Yun ang binasa sa kanya. Sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yon ay sinakatuparan. Walang isa mang ahensya ng gobyerno ang tumutol. Ang totoo niyan, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapain mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan niya. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mong crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan is a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia. It's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa Interpol para i-arrestuhin si Vladimir Putin? Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumugon sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Tayo lang ang gumawa nito. Tapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ipagkakanulo ng mga Pilipino at sa ihahatulan, uusigin sa banyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong daigdig.